Let's start here in Matthew 6:34. The Lord Jesus Himself is speaking. Let us just pray muna. Father, we thank you once again that we have this opportunity to receive your word today. I pray my brothers and sisters or those watching online, Lord, matanggap nila yung kailangan nilang matanggap. I'm just your spokesperson. Speak through my mouth today. In Jesus' name, make me a blessing to your people. Matthew 6:34, Jesus speaking. Therefore, nag-umpisa. Big sabihin, yung mga naunang talata, parang conclusion niya to. Okay? So, tingnan nyo na lang. Matthew 6, umpisa mo yan, verse 1. Hanggang marating ka sa 34, biglang sinabi ng parang, therefore, do not worry about tomorrow. Hanggang nandito tayo sa mundong ibabaw, may bukas. Kaya may pag-asa ka eh. Palaging may bukas. Ito ngayon. Bukas. Ngayon ulit yun. Ganun din. So sabi niya, for tomorrow, huwag kang mag-alala sa bukas. Bakit? Kasi ang bukas ay mayroong sarili niyang mag-aalala siya. Tama. I'm sorry. Miss Jamie, do we have Tagalog? Tingnan lang natin sa Tagalog. Siya tayo mga Englishero eh. Meron ba ditong nagbi-British accent? British accent, ang lola mo mahilig sa Coke. Okay? Sabi dyan, Ayan, kaya't huwag niyong ikabalisa ang sa araw ng bukas. Sapagkat ang araw ng bukas, ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na o tama na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Wow. Sufficient for the day. Trouble, tinawag na kasamaan. Okay. Now, GNB in the PowerPoint. GNB. So, do not worry about tomorrow. It will have enough worries of its own. There is no need to add to the troubles each day brings. So, di ba? Now, on this line, ayoko naman sasabihin ko sa'yo na mag-expect ka doon ng trouble. Huwag naman ganun. Dapat palagi pagising natin, ako ganon, Lord, thank you today. I expect grace after grace, favor after favor. Pagising talaga yan. For me, for my family, for my congregation. All good news. Tapos may devotion lang ako, nakalagay doon. You will have great things to happen to you today. Wow! Ba't mo tatanggapin yun? Amen? So we expect good. Don't expect bad. Because your God is good. Kaya huwag ka na kaya minsan, di ba, nagtataka ka pa, pag may pangit na nangyari, hindi maganda nangyari sa araw na to, sabi ko na nga ba, see, you have been saying and you have been expecting that something bad will happen, and it happened. Why not palitan mo? I expect good today, no matter what. Amen? Because my God is good. TPT, refuse to worry about tomorrow. See? Mag-refuse ka raw, huwag kang pumayag, but deal with each challenge that comes your way one day at a time. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Kaya today? Today lang. Isa-isa lang. Diba? Sabi nga daw sobra kang nagtutrouble for tomorrow na namimiss mo yung today. Diba minsan ganyan tayo sa mga anak, ay, laki na pala ng anak ko. Tapos na pala si Irene, tapos na pala ng grade 7, grade 6, grade 7 na pala si Atara. Nagugulat tayo. Why? Kasi siguro dahil nga hindi natin na-enjoy yung today. Enjoy mo yung today. God does not want you to worry about tomorrow. Why? He wants you to know that He gives you all the help you need for today. Can you believe that? And when tomorrow comes, meron pa rin. Sabi mo sa katabi mo, meron pa para bukas. Huwag ka nag-aalala. Meron ka gano'n alam na tao? Yung ngayon pa lang, inaalala na yung, paano kaya bukas? Now, again, let me make myself clear. It's okay to plan things. Yeah? To plan things. Pero yung doon ka na nakadepend, na miss mo na yung nangyayari sa today. Okay? Diba? Tapos at the end of the day, sasabihin mo, ay, anong oras na? Naku, gabi na pala. Ano nangyari today? So, amen? So, kahit sa Old Testament, principle ng Panginoon yan. Naalala nyo, nung yung mana, yung pinakain sila ng Panginoon? Now, hindi ba ang sabi ng Panginoon, kukunin mo lang yung for the day? Merong mga majijiba, natakot. Wow, this is good point. Maybe lang, ha? Maybe your reason for worrying about tomorrow is you are afraid that you will not get help tomorrow.
Am I right? Maybe. I said maybe. Hindi ko sinasabing ganun ka. Pero baka. Baka naman, kaya may pag-aalala ka para bukas, ay dahil nag-aalala ka na hindi ka natutulungan ng Diyos bukas. Maybe you are telling yourself, hanggang ngayon lang, si Lord ba, may kota tayo sa mga opisina, sa mga sales, pero si Lord di nagkokota. You will never find God, no. Bawa, today, you ask for grace after grace, Lord, blessings for today. Tapos bukas, pupunta ka sa Panginoon. You will never, maririnig mo ang Panginoon na, ala, di ba may ka na kahapon? Amen? So, nangyari yon. Sabi ng Panginoon, kukuha lang ang bawat pamilya. That's in Exodus. Kasi gusto makita ng Panginoon, even for us today, na siya ang ating provision. Araw-araw. Araw-araw. Hindi ba ang nangyari dun sa mga nagtabi ng mas marami sa kailangan nila? Panis, nabulok, nasira, rotten, inuod, no? Tama? O, di ba? Wala namang ref nun. So, may pag-aalala. Pumasok ang pag-aalala, kaya baka bukas wala nang umulan na mahane. So, don't you ever have that fear. Palaging may provision ng Panginoon. Ngayon, ang kanyang mana sa atin, grace. Sabi natin, thank you Lord for the grace. Hindi ba, tinuro ng Panginoon na prayer, give us this day our daily bread. Kasi yung iba sa atin, mahilig sa advance. Pati pa weekly, Lord. Parang di na ako babalik sa'yo. Gusto ni Lord, bumabalik ka sa Kanya. Baka sa akin pa wag. Gusto na pang give us this day. Amen? So, ang grace natin, grace yung binibigay sa atin araw-araw. So, pagka nag-aalala ka para bukas, alamin mo na may sufficient grace for that. And mind you, kung ano man yung darating na challenge bukas, may provision na si Lord dyan. Sometimes we do not know what will happen in a day, right? But God knows. So, can I ask you to trust God? Can you trust God for everything concerning your life? Bigay mo sa Panginoon yan. Amen ba? So, gusto ng Panginoon na magpahinga tayo sa kakayahan niya. Kaya ba ng Diyos? Nag-provide siya ngayon sa nakaraan, bukas meron pa rin. Gusto ng Panginoon mag-rest tayo sa kanyang kakayang mag-heal, mag-deliver, mag-protect, mag-provide. Kasi bakit ka mag-aalala kung palaging may fresh grace every day? Sabi natin, fresh. Gusto natin fresh, di ba? Saan yan sumisigaw sila? Sa French baker. Oh, di ako bayad, Pag lumabas yung tinapay na bagong bake, freshly baked, lahat sila sumisigaw. Para malaman nyo, di ba? Para malaman nyo na, ay, bagong luto. Siyempre, gusto mo bagong luto. Meron ba dito pumunta sa karinderya, sa bakery na, ay, pabili nga ng pandesal, yung 1 linggo na, ha? Di ba, si Pastor? Minsan bumili siya dyan sa baba ng pandesal. Bagong luto yun, ha? Kaya lang gusto niya iinitin pa niya ulit. O, di ba? Kaya number 1 pandesal sa Pinas. Amen? Masarap kaya ang hot pandesal. Amen. Now, you remember the story? Dadaanan lang natin to. Yung famous line ng Diyos kay Jehoshaphat, King Jehoshaphat, yung sabi niya, we don't know what to do but our eyes are on you. So sometimes we are faced with that situation. Lord, di ko alam gagawin ko, pero sa'yo lang ako titingin. Okay? We're looking unto God is that yung, sabi ko kay Terlitz, nakagan Terlitz maghapon. Terlitz, ano ginagawa mo? Looking unto Jesus. Looking unto Jesus, that literally means, ibig sabihin, have faith. Have faith. Looking unto Jesus is you are believing na may kaya siyang gawin sa sitwasyon mo. Yun yung pinagawa niya kay Jehoshaphat. Alam natin yun, hindi niya na alam na papalibutan na sila. Doon sinabi ng Panginoon, you need not fight this battle. The battle belongs to the Lord. The battle belongs to the Lord. 5. You need not fight. You need not fight this battle. Alam nyo, alam ko yan, okay? Na there are times in our lives na have you reached that? Thank God, kung di mo pa narating, thank God ka. Yung nasa dulo ka na. Yung dulo na. Parang sarado na ang daan. Hindi na ako makadiretso, Lord. Di ko na alam gagawin ko. Ano ba? Yan. Kaya sabi, ganun nangyari kay Jehoshaphat. So maybe in our lives, may mga ganun tayong issue. Kahit mga estudyante minsan, hindi naman drama yan ng mga estudyante. Dahil talagang limitado. Sabi natin limitado.
Limitado tayo in our human side. But thank God, God is only. Siya ang original na only, hindi yung mga load ngayon. Okay? Unlimited ang Panginoon ang pwede niyang gawin. So we know the story. When the next morning came, nakita niya, di ba? Ang sabi ng Panginoon, ihanda mo ang armies. That's why we had, sino dito ang na-miss mo yung ganong praise and worship? 3 set. May pang-4 pa nga eh. Di ba? Ulitin natin niya sa Christmas party. Okay? Okay, that's why we really want to thank the Lord through our praise and worship. Kasi sobrang, yun ang talagang nangunguna. Why? Because when you are giving praises to the Lord, you are giving Him thanks beforehand. Pasasalamat mo sa Panginoon, panalo ka na, Lord, kakanta na ako, panalo na ako eh. Kaya yun ang pinagawa ng Panginoon sa kanila. Kaya hindi talaga sila bakbakan talaga. Hindi. Nag-away-away sila. God did something. You know that God can always make a way? Hindi naman naisip ni Jehoshaphat, hindi niya nga sinabi kay Lord, Lord, pwede ba? Lituhin mo sila, mag-away-away sila, bahala. Hindi, kasi hindi mo naman maiisip na pwede yun, di ba? In the natural, but God is supernatural. Oh, di ba? Sinong makakaisip nun na magbawating-wating ang utak nila at mag-aaway sila at pagkatapos, patayan, sabi na paano, punta na kayo doon, kunin niyo yung spoils. Puro patay na yung mga kalaban nila at kukunin nila yung spoils. Alam niyo ba ilang araw silang kumuha ng spoils o yung mga kayamanan na naiwan ng mga natural, pwede kanila na yun. Panalo sila eh. 3 days. Gaano karami yun? Marami sila, no? Hindi isa lang ang kumuha, hindi 10 lang. Marami sila, lahat dyan. Lahat, ang asarap nun. Oh, bilyon talaga. Bilyon talaga. Anin yun, bilyon. God bless you, maborn again kayo. Amen. So, pagka meron ka nakikita na mga problema, yun na eh. Hindi mo ma-enjoy today, tinignan mo yung problema bukas. Lagi mo sasabihin, Lord, enjoy ko yung ngayon ha. Kung ano yung dumating ngayon, I will thank you for it sapagkat maganda yun and it's for me. And then tomorrow, bahala ka bukas. You have a presentation tomorrow. You have, somebody to meet somebody tomorrow. Lord, bahala ka bukas. Basta kasama kita. All things will work together for my good. It's in the PowerPoint. God wants you to live a stress-free life, not one filled with worries about tomorrow's problems. When tomorrow comes, His grace will be there for you. Palaging may biyaya. Hindi na uubos ang biyaya. Amen? Mauubos yung bilyones nila. Ang biyaya ng Panginoon hindi. Mas mayaman ka sa kanila. Nakakatulog ka ng masarap. Nakakatulog pa kaya sila? Ay, di ba ang ganda ng bahay, hindi mauwian? Kasi baka kubkubin. At hindi ba subdivision, ha? Di ba nangangarap tayo? Gusto ko subdivision, may guard, yung pagpasok doon. Tatanong, saan bahay? Kanino? Sa Reyes Mansion. Mansion? Hindi naman. Mahirap linisin yun. Alam ng Diyos ang gusto ko. But anyway, isn't God good? You enjoy what you have right now. Amen? Now, okay, so fresh grace every day. Yun, siningit ko yun sapagkat importanteng malaman mo yun na palagi. Sabi natin palagi. Si Lord ang author ng palagi. Okay, palagi. Now, pag tinanong kita ngayon, kapatid, on a scale of 1 to 10, nasaan ang kapayapaan mo? I tell you are talking about worry, di ba? Ang kabaliktaran ng worry ay peace. If you're not worried, may kapayapaan ka. On a scale of 1 to 10, nasaan ang kapayapaan mo kaya? Turlit. Number? 10? 9? Wow! Oh, maigit tayo sa kanya. Sino pa? Sino tatanungin pa natin dito? Sinong gusto sumagot? Sinong gusto sumagot? Grace, nasaan ang level of peace mo ngayon? 8. Oh, that's fairly good enough. Oh, Lisa, huwag ka na bumulong. Sabihin mo na sa akin. Share mo naman sa amin. Okay lang yun. Nasaan daw, Cecil? 7. Oh, okay din yun. At least may peace. Amen? So, pero alam mo ba, ang gusto ni Lord, number 10. Gusto ni Lord 10. Sister naman, pambira ka naman. Sa kaguluhan ngayon. Well, number 1, but patatawag ka ba sa hearing? Kasali ka ba doon? Mukha lang tayong kontratista, pero hindi tayo, baka kontrabida, pwede. So, di ba, kaya sila ang peace nila, nako.
Dapat ang level of peace natin, kasi nga binigay na sa atin ang katotohanan ng salita ng Diyos na meron tayong kapayapaan na hindi maipapaliwanag. Gusto niyo ba yon? Philippians 4:6, God's Word Translation. Never worry about anything, but in every situation, let God know what you need in prayers and requests. May S. Hindi rin agad to si Lord na, isa lang ha. Huwag kang hingi ng marami. Isa lang. Sabi nung, request ka lang ng request. While giving thanks. Lord, thank you ha. Alam nyo, mga hinihingi natin sa Panginoon, lehitimo lahat yan. Thank you sa bahay namin. Thank you sa pagkain namin. Thank you sa sinusuot namin. Lord, thank you sa aming negosyong umuunlad. Lord, thank you sa aking trabaho kahit nawawala na sila dahil sa AI. Ako, hindi. It's, the search of AI, huwag ka mag-alala dyan. Hindi ka mawawalan. Mawawalan sila, ang anak ng Diyos, hindi. Believe it, receive it. Naranasan natin yan ng pandemic. How many ang nawalan? Kaya naka-online, right? May nawalan, pero they thank God, napalitan, binigyan sila ng bago ng Panginoon. Amen ba? Another translation, then God's peace, which goes beyond anything we can imagine. See? Kailangan alagaan ang iniisip. Nandito ang pagwo-worry sa thoughts and emotions. Pero sabi, hayaan natin ng Diyos ang kumalma sa atin, yung kanyang pangako. Even when things look out of control, you can be in peace. Sabi mo nga sa katay mo, peace be with you. And also with you. Para pareho tayong may peace. Di ba? Minsan nadadialog ng mga nanay yan Pag uuwi ng bahay, ang kalat-kalat. Ano ba? Wala akong kapayapaan. Hindi, meron. Kung ako naman yung anak mo at naririnig ko, sabi ko, meron, kakaturo nga lang sa atin, di ba? Meron, Nay, meron. Meron, Mama, meron. Amen? So, decision. Ang living in peace is a decision. Kasi hindi yan dadating automatically. Hindi yan automatic. Ang worry nga automatic di ba? Tinanong ko kayo the last time, sino dito yung nag-isip ka muna, mag-aalala ba ako? Hindi, di ba? Matik. Ngayon, yung kapayapaan din, hindi rin matik. Hindi matik. Ang pag-aalala, matik. Ang pagkapayapaan, believing that you have the peace, living in the peace, hindi yan automatic. You have to decide. I am deciding today. Kaya minsan pag may nang-aaway sa atin or talagang ganun po wag ka nang magulat. No, minsan friend mo, minsan office mate mo, minsan nakasakay mo sa LRT, sasabihin mo agad, hindi mo makukuha ang peace ko. See? Thank God na it's in your control. Don't give away your peace. Yun yung pag patola. Sino dito patola? Gulay yun, sister. Hindi, yung mahilig ka magpatol. Alam mo yon? Kaya may kanta si is it Florante? Maari bang, umusod-usod ng konti. Alam niyo ba kung tungkol doon yun? Hindi yung sa jeep. Ibig sabihin, adjust ka. Huwag ka agad galit agad. Kasi, you can never know na yung tao na yon na masama ang gising, mas pinapalad ka sa kanya, mas mapalad ka sa kanya. Alam mo yon, dahil nag-breakfast ka nga, baka siya walang breakfast, baka nga hindi nag-dinner, kaya ganun ang mood niya. Hindi naman ikaw inaaway per se, kaya lang nadamay ka. Kaya usod-usod lang ng konti, kaya lagi mong sasabihin, hindi mo mananakaw ang peace ko. See? Don't give it away. It's in your power. Amen? To stay at peace is a decision. Alam mo kung anong magnanakaw alam mo kung ano yung nakakapagnakaw para ang mananampalataya ay mabuhay sa kapayapaan? Worry. Worry is a peace robber. Sino dito gusto nang ay gusto ko nga yan Gusto ko nga yan, sister Yung inaagawan ako palagi. May tama ka. So, yung worry, peace robber. So, wag mag-alala. Without knowing it, ninanakawan ka pala ng kapayapaan ng pag-aalala mo. Amen?
Amen. The truth is, okay? Kasi popular opinion ng marami, normal lang daw mag-alala. Di bali na abnormal? Di ba? Abnormal ako, hindi ako nag-aalala. Anong normal? Nakaka-stress. At saan galing ang mga sakit karamdaman? Sa stress. Amen? So, don't worry, be happy. Kakatapos na natin ng Thanksgiving, di ba? Ang sa high spirits tayo. Pwede yung lagi, araw-araw. Kahit wala sa church. Kaya yun na lang lagi mo sasabihin, you cannot steal my peace. Amen? So, siguro, for now, ito maganda to. Bagay, marami itong points kasi. So, you can defeat worry, number 1, by praising. Praise the Lord. Isaiah 26:3. You will keep in perfect peace. Wow! Sabi natin, perfect peace. Sino yung magkikip sa'yo? God. God will keep you in perfect peace. Kasi your mind is stayed on Him. Ang ibig sabihin ulit, nananampalataya ka. Alam mo na hindi ka mag-aalala kasi alam ng Diyos ang gagawin sa sitwasyon mo. Basta bigay mo sa Panginoon. I lift my hands to believe again. Amen? Perfect peace. Alam mo yung perfect peace na yan? Sa Hebrew yan, 2 beses. Peace, peace. Shalom. Sabi natin shalom. Alam niyo ang shalom? Okay. Ano yan? General yan. All-encompassing peace. Provision, safety, deliverance, healing, health, wholeness, completeness. Nothing missing, nothing broken. Sino gusto dito ng kompleto? Yes! Walang pagkukulang. Can you believe God to do it for you? For your children, for your family. Yung wala ka nang, yung alam mo yun, yung mind mo, kasi gusto ng Diyos, wag ka na, naku, paano kaya pag-aaral ng anak ko? Ano kaya kakainin namin bukas? Ano kaya, paano kayo susot ng anak ko? No. Peace, peace. Ibig sabihin, undisturbed, perfect peace. Ibig sabihin, yung mind mo, confidence ka. Sa Panginoon, hindi ka agitated. Ayun, agitated. By the trials, okay? Persecution, poverty, medyo nagkukulang, sickness, want, or, ayan, bereavement, yung mga nawalan sa buhay, ng mahal sa buhay. Hello, temporary separation lang tayo sa mga mahal natin na nauna sa Panginoon. Kaya doon pwede natin sabihin, nauna lang siya. Kasi alam natin kung saan siya pumunta. Diba? Hindi natin pwede sabihin, nauna siya, hindi mo naman alam kung saan pumunta. Pero kung born again, tinanggap ang Panginoon, wala tayong pag-uusapan dyan. Amen ba? So, if you can believe, you know, God can give you the perfect peace. Can you trust God? Ang binibigyan daw ng perpektong kapayapaan or shalom, shalom, ay yung marunong magtiwala sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ako yun. Amen? 1 Peter 2:23. Peter was quoting about the Lord Jesus. Sabi niya, who there is the Lord Jesus. When he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. We can learn from the Lord Jesus himself. Yung nangyari sa kanya, yung pinagdaanan niya, hindi siya nagtanong sa Diyos Ama. Nagtitiwala siya na may gagawin ng Diyos Ama. Even the Lord Jesus did not know that He will be raised from the dead. Amen? Pero sabi diyan, GNB, para mas maintindihan mo, GNB, 1 Peter 2:23, when Jesus was insulted, He did not answer back with an insult. Ayun naman pala, kapatid. Yung mga nagmamotorsiklo dito, marami kayo, no? Di ba, marami talaga mga pasaway sa kalye, kahit nakakotse, kahit nakamotor. Di ba, pag akinat ka talaga, gusto mo, puto ko tsinta, sapin-sapin! Palitaw! Sabihin mo na lang sa kanya, God bless you. Ininsulto ka, huwag mo nang insultuhin. At huwag ka na rin magdadayag lang, hindi mo alam kung sino binabangga mo. Ay, anak ng kontratista. Hindi, sabihin mo lang, God bless you. You are blessed. Kasi, you just try it, Jonathan, no? Try it. Kasi pag kayong kinat ka, hindi pa yun. I know it. Sila na yung nag-cut, sila pa yung magagalit sa'yo. Sabi sa'yo, ang timo kasi, ang timo, double tika.
Ala, sabi mo, ikaw naman, ang pogi mo, double P ka. Sabi mo, praise the Lord, kapatid. Alam, you know, patience is a virtue. May pasensya ang Panginoon, humingi ka. Hindi nabibili yan eh. Anong pasensya ng Panginoon? Hindi siya sumagot. Naalala nyo, nung, di ba nung uhulihin pa lang, naalala ko lang just now, nung uhulihin ng Panginoon sa Garden of Gethsemane, di ba to si Peter, yan, ayan, ako si Peter. Alam mo ba, pag ganyan ka, mahilig kang sumagot, mahilig ka yung patol, si Peter pala yun. Di ba si Peter, Gina G, nung uhulihin, di ba, he cut the ears nung guard, tinamaan yung ear. Pinagaling ng Panginoon. Tama si Lord, hinuhuli ka na nga, pinagaling mo pa. Because Jesus knows and He trusts the Father. Amen? Di ba si Peter, Gina G? O tapos ang nangyari, dininay niya ng 3 beses. Alam din ng Diyos yun. So isn't it good? This is just let me encourage you. You can trust God, believing He knows what will happen in your life. Hindi natin alam minsan. Right? God knows. At the good news is, may ginawa na rin siya para makalabas ka dyan sa ikaw din naman ang may gawa. Mahal tayo ng Diyos eh. Ganun ang magulang. Wala dito magulang na nagkamali, anak sa mo, bahala ka, pasensya ka, problema mo yun. Wala dito magulang magsasabing, hindi ako kasama dyan ha, kasali ka. Nanay ka eh. Tatay ka. Sino ba naglabas dyan? Huwag mong inaalis yung sarili mo sa obligasyon. Para sa'yo yan. Ay, sino daw yun? Walang pangalan yun. Okay. Naalala ko lang ngayon. Okay. Luke 23:46. Ito rin si Jesus. GNB. Jesus cried out in a loud voice, Father, ito yung huli niyang sinabi, in your hands I place my spirit. He said this and died. God's Word Translation. Jesus cried out in a loud voice, Father, into your hands I entrust my spirit. Ito yung sinasabi ko sa inyo, Lord, di ko to kaya, kunin mo. I always say, because I always do what I cannot carry on my own. And besides, our bodies are not designed to carry burdens. Amen? Lord, sa'yo na. Ayoko na mag-isip tungkol dyan. Ayoko na mag-alala tungkol dyan. Bakit kala nyo kayo lang? Ba't yung ako pinupuwera? Kasali ko. Okay, kasali kami. So, yun ang sinabi niya. Yun, as if the Lord Jesus is giving the Father everything. Lord, I entrust. Now, at this point in time, ang sinasabi ng Panginoon, I entrust my spirit to you, and He gave up the ghost kasi hindi siya pwedeng patayin. Now, today sa atin man, pwede natin sabihin, Lord, I entrust everything to you that concerns me, my children, my business, my job, everything. Anong kinakaharap mo, kapatid? Kasama yan. Bigay mo sa Panginoon, Lord, di ko na alam gagawin ko. Help! Help! Huwag ka na kumantong, I need somebody. You don't need somebody. You only need Jesus. I need you. Yung kinanta natin kanina, no? All I know is I need you now. Palagi mo kailangan ng Panginoon. Hindi ka pwedeng, you should never be, ano dito, hindi ka dapat masusumpungan na sasabi mo, hindi ka kailangan, Lord. Maybe other people you don't need. But you need God. Always. Sino dito may kamag-anak sa Cebu? We pray for what happened in Cebu. I think it's the same magnitude yung nangyari sa Metro Manila in Baguio in 1990 na umabot sa atin. I think doon nag-umpisa yung Pinatubo Ash, yung ash fall. Kasi kakapanganak ko lang kay JT noon September 1990. July nag-start, tapos September meron pa. Kala mo may snow sa kalye, puting-puti, ash fall yun. I think it's the same magnitude na nangyari sa Cebu. So we pray for our brothers and sisters or your relatives there in Cebu. I hope na hindi naman sila nag-perish. But really, dumating pa yung gabi. Natutulog sila. Nakakaawa lang talaga. But you know what? Gawa ng Diyos, hindi. Hindi gawa ng Diyos yun. Amen. Okay. Now, tingnan natin. Sabi diyan, whose mind is stayed on you. See? So si Jesus, ano siya, he was so trusting the Father. Kaya I entrust my spirit to you. Kasi sabi niya, ikaw naman nabigay sa akin ng assignment na to, so ikaw na bahala sa akin. Amen? Can you say the same to God today? Ha? Lord, ikaw na bahala sa akin. Hindi ko alam eh. Amen? And
Psalm 112 verse 7. Sabi, ikaw to. He shall not be afraid of evil tidings. Hindi ka daw dapat matakot sa mga masasamang nangyayari sa paligid. His heart is fixed, trusting in the Lord. Amen? Verse 8, his heart is established. Yun, establish mo rin puso mo. Again, ikaw yan, hindi ako. Hindi ba sinabi yan, let not your heart be troubled? Let not your heart. Hindi yung, hayaan mo si Pastor, Sister Janet, wag mag-trouble yung puso mo. Hindi, puso mo yan eh. Puso mo yan. Kanya-kanya to. So, ikaw ang sasabihin mo sa sarili mo, oy, kalma. Kalma. Di ba? Yung puso ni Brother Wilson na 100% perfect. Amen? Na mga Anjo Boys, ni Bart, ni Eugene. Amen? Okay. Isaiah 57:19, ERV. Sabi, I will teach them a new word. God speaking, peace. I will give peace to those who are near and to those who are far away. I will heal them. The Lord Himself said this. Di ba pag may sakit, karamdaman, walang kapayapaan? You are troubled. Pero sabi ng Panginoon, peace. Is Jesus Himself said, my peace I give to you. My peace. In Mark 4:39, ito yung kapayapaan na sinasabi ni Jesus. When He rebuked the wind, ito yung they are going to the other side, pero biglang may, alam mo yun, hindi ba ngayon sa panahon natin, alam natin kung may bagyo? Kasi nag-uulan, nagdidilim, di ba? Ako lagi sabihin, may bagyo ba? Meron, alam natin. Pero ito, payapa ang dagat, they sailed, and then sabi ng Panginoon, let us go to the other side, and then He slept. Di ba? Si Lord naman, hindi naman sinabing, pupunta tayo sa kabila, pero along the journey, may mga mangyayari. Wala. Kasi ang sabi ng Panginoon, pupunta tayo sa kabila, period. Di ba biglang, and there arose. Ang sakay niya sila Peter, mga mangingisda, alam ang kalagayan ng dagat niyan. Sila magsasabi, hindi pwede, Panginoon, masama ang panahon because maganda ang panahon. Kaya alam, bigla, di ba parang ganyan minsan sa buhay natin? Everything is going well, tapos bigla, hala, anong gagawin natin? Call to Jesus. Or do what Jesus did to the storm. Di ba sabi niya, di ba ginising? Hindi nagigising kahit ginaganong-ganon na yung bangka. Pagod, maybe pagod in His human form. Ginising, di ba? Tapos parang tayo yung mga disciples, Lord, don't you care? Mamamatay na tayo. Hala, sabi ko pa nga, hala, natutulog ako. Anong problema nyo? Di ba kaya sabi niya, little faith. Nung sinabi ng Panginoon, just me. Nung sinabi ng Panginoon, oh, you have little faith, ang sinasabi ng Panginoon, kasama niyo nga ako eh. I'm in the same boat. What you are going through right now, He is with you. That's one good reason enough to trust the process. Trust the process. Di ba sabi ng Panginoon, pero mo kinausap yung kaya ng hasila, sino to? Sumusunod yung wind, yung sasabi niya, peace, be still, sabi niya sa storm. Pero alam niya sa ibang translation, ganito lang daw sabi ng Panginoon, shh! Ganon ka tumawag sa anak mong mabait, di ba? Shh! Ganon lang. Si Pastor, I'm reminded today, makigala kayo sa amin. Sapagkat ang nanay ni Pastor na nasa US ngayon, October 5, ay nagsiselebrate ng kanyang 93rd birthday. Wala siyang sakit. May regulate lang yung sugar niya. Pero namasyal pa siya sa Sweden. Kaya si Pastor, mahina ang plus 30. Amen? Wow! Happy birthday, Nay! Sana nanonood ka. Kaya nakakatuwa nga nung, I think it was nag-birthday si Pastor last December, nag-video si Nanay. Hindi, nung nakausap pala namin, sorry. When Nanay was in Sweden last month, October na pala ngayon, nag-video call kami. Di sabi ng mga ate niya, oh Nay, si Pastor. Medyo ano lang tenga. Ha? Sabi lang ganon. Binubulong ng kapatid. Nay, si Pastor, oh. Oh, James, sabi sa kanya, kumusta ka na? Wala ka naman sakit eh. Wala na eh. Pero pupunta rin siya kung saan ka nakakarating. Isn't God good? Wow! Okay, balik tayo. So, ganun lang yun. Bakit ko pala naalala yun? Kasi sabi ni Pastor nung mga ganun siya tawagin ng nanay niya, shh! Takot na siya nun. Kasi pag di siya umuwi, handa niya yung puwet niya. Gano'n ba kakapalam? Darling, dapat pala noon padded. Wala pang padded. Ngayon meron na. Ay, hindi natutuwa ako sa Shopee.
Pag nagtitingin ka ng mga underwear, meron, di ba, hindi lang dito sa harap, pang babae tawag kang lalaki ka, order ka no. Pero dito, medyo kulang. Wala naman tayong pag-aawahan dyan, gusto mo. Si Sia, wala pa si Sia. Si Sia, original yun. Yung dito, meron pala, no? Yung sinusuot lang. Tapos your, will look like, di ba? Yung mga walang pambelo kami dyan. Bakit? Pwede naman, di ba? Kasi I know din somebody, wala, chikadora ka naman, dami kang chismis. Million yun, kebelo, kanabelo. Okay, anyway. Maya mo sila. Asawa ng kontratista ko na ganun. Di ba? Sabi ni Jesus, shh! And there was a great calm. Una, there was a great storm. Pero Jesus in the picture, great calm. What are you going through right now? Great tribulation? Great everything? Kapalit niya, greater. Hindi pwedeng pareho lang ang kapalit. Amen? Perfect peace. Kaya hindi na surprise Worship is the antidote to worry. That's why, di ba? So, when you find yourself worrying, kayong mga anak dito, yung mga, nay, mami, mama, nag-aalala ka na naman, patugtog ka ng praise and worship, sayawan mo yung nanay mo, Noshua. Sayawan mo, di ba? Di ba? Easy for you. Di ba? What I call impossible, hindi lang kanta yan. What I call impossible is easy for you. Easy ba kay Lord? Paborito ko pa scripture yun, I think in Psalms, God himself said, is my hand shortened? Di kita maaabot. Maiksi ba kamay ng Diyos? Di ka kayang abutin. Is there anything too hard for me? Sabi ng Diyos. Meron bang mahirap sa akin? Mahirap ba sa Kanya? Sa'yo mahirap sa Kanya? Hindi. Think about it. If you're worshiping the Lord, you're giving Him glory. And you're focusing on His goodness, His power, His mercy, and His provision. You're focusing on the solution, not the problem. May sagot lagi si Lord. May sagot lagi si Lord. Maybe, it is that I always say, nakikita niyo rin niya minsan sa mga nagpo-post sa Facebook. God's answer is not, it is yes or no, but, di ba sabi nila, minsan, wait. And the Bible said, while waiting, those who wait upon the Lord, di ba, your strength will be renewed like the eagles. Wow. Sinong gusto ng kalakasan na ganun? Amen? So every time, in closing, every time the enemy comes at you with fear-filled thoughts, start worshiping and praising the Lord loud. Do we still have time? John, can we run through the Sukdulang Biyaya? Tayo po tayong lahat. Come on, let's give our words to the Lord by praise and worship. Kasi sukdulan ng biyaya ng Panginoon. Sobra sa pangailangan mo. Can you believe that? Sobra sa pangailangan mo ang kayang ibigay ng Diyos sa'yo. Amen. Hebrews 13:15. Did I put it there? By Him, therefore, by Jesus, let us offer the sacrifice of praise to God continually, the fruit of our lips giving thanks to Him. Why? Sing to God a song. God inhabits the praises of His people. And when God shows up, Satan runs, worry is defeated, and your fruit of peace remains safe and thriving. Let's go! Hallelujah! Just for the last. Thank you, Lord. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan bahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang
masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katapangan, kabanalan, kalwalhatian, salamat sa sundulang biyaya mo.
on, church. Sabihin mo yan sa Panginoon. No one else like Him. No one else. None like Jesus. Father, we thank you. Lord, we thank you. Our hearts are overwhelmed. I pray that my brothers and sisters are receiving the peace, yung kapayapaan, Panginoon, in this troubled world, in this troubled earth, in our troubled, quote-unquote, life. Let your peace, God, that passeth all understanding. Kapatid, para sa'yo yon. Binayaran ni Kristo yon. Yung kahit anong nangyayari sa paligid mo na kaguluhan, meron kang kapayapaan na hindi mo maipaliwanag. It's for you. Sapagkat ayaw ng Panginoon na nag-aalala ka. Nagdudulot lamang yun ng sakit karamdaman. Ayaw niyang may sakit ka. Hallelujah! We will live long, we will live strong. We will see the goodness, we will declare the goodness of the Lord in the land of the living. We thank you, Father God. We receive every blessing. We receive every provision today. Ano ba pinag-aalala mo, kapatid? Pananalapi, kalusugan mo, ang iyong pamilya, ang iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong negosyo, ang iyong trabaho, kahit ano pa. Name it. Say it. Go to the Father. Let your request be made known unto God. Sabi mo sa Kanya, kasi siya lang naman ang makakatulong sa sitwasyon natin. Hallelujah. Put it in His hands. And trust it to the Lord today. I say, whatever concerns you. If it matters to you, it matters to God. Hindi mo sasabihin na, okay lang sister, maliit na bagay. Kahit maliit, ayaw ng Diyos na dalhin mo yan. Give it to the Lord. Father, we thank you. We entrust everything concerning our lives to you. Even the smallest detail, bahala ka, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Shalom, shalom. I'll see you all next week, church. You are blessed.